Hindi umano'y kinatuwa ni Senator Amy Marcos ang report na ibinalandra ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa Senado kaugnay ng hinihinging 2025 budget ng Department of Social Welfare and Development. Ipinunto nito kay Gatchalian na kung sa ulat ng DSWD ay 39% lamang ng kabuang bilang ang nag-graduate na sa Pantawid Pamilyang Pilipino program na mas kilala bilang 4Ps ang naitawid o naiangat mula sa kahirapan, ay masasabing 61% nito ay lukmok ma rin sa hirap. Ibig sabihin umano ay 39% tagumpay lamang ito at 61% palpak. Kinuwestiyon tuloy nito ang kalihim kung tama bang ipagpatuloy pa ang 4Ps o mas mabuting putulin ito o baguhin kung pwede pang isalba para mapaganda ang resulta. Sa pagkakaalam umano ng Senadora, ang 4Ps ay isang anti-poverty program ng mga nagdaang administrasyon na itinutuloy ng mga nauupong bago pero panahon na umanong aralin kung tunay na may positibo itong epekto sa malaking porsyento ng populasyon. You're actually saying 61% palpak, 39% okay. Madam Chair, of the ones that graduated, are you saying that? Oo, kasi di ba, there's an admission in your presentation that out of the ones who exited, only 567,000 are actually out of poverty. So the rest are not. So ibig sabihin, 39.1% lang ang okay na, nakaahon na. Yung iba, nakalugmok pa rin sa kahirapan. Samantala, pinasinungalingan ni Gatchalian ang alegasyon na kailangan muna ang pag-endorso ng mga kongresista bago maisama sa 4Ps ang sinuman. Hindi umano ito totoo dahil dumadaan sa mabusising evaluation ng kanilang highly trained social workers ang bawat aplikasyon. Kahit na walang referral, kaya nga kanina ako nagre-react ako na ang reference ni Congressman Olaso, pondo niya. Wala siyang pondo. He's just merely referring to us. And the department and its social workers will be the one reviewing it. At hindi lang talaga umabot at sinabihan naman siya ahead of time. He also acknowledged that by saying na verbal daw sinabi. Why do we have to write when there's put it this way, hindi naman yun para i-report namin sa'yo. Para sa amin yung sabihin sa'yo na i-refer mo na list, inaayos pa namin. Pero hindi ibig sabihin na hindi ba kaya? Bukod pa dito, binansagan naman na super endo violator ni Senator Amy ang DSWD dahil sa tinatayang mahigit 6,000 anyang mga empleyado na hanggang ngayon ay nananatiling contractual worker ng ahensya. Itinanggi naman ito ni Secretary Gatchalian na anyay patuloy nilang sinisikap na dumami ang bilang ng kanilang mga regular na manggagawa. Binigay mo na to, yung request for additional positions. Yes, Madam, what we did was we went ahead, I volunteered to engage DBM. So we did engage DBM and then we sent a copy to the Senate as well of our request to DBM. We had numerous Kasi meetings. kayo yata sa gobyerno, pinakamalaki ang hindi contract of service. Contractual at JO. Yes, ma'am. So, kayo yung super endo violator. Ma'am, so Paano ba to? Ano ba sabi ng DBM? Can't we begin, assuming that we have a 3-year program, at least umpisahan naman natin marginally? I understand that meron na naidagdag, pero wala bang hirit pa?